Hello everyone, paano ko ba ito umpisahan? Ito na naman ako nag-video. Kamusta kayong lahat? Gusto ko na ipakita muna sa inyo itong napakaganda naming mga halaman. Itong parang bulak na parang ball na kulay rosas ay pangalan hydrangea. Iba't ibang uri ng bulaklak sila. May puti, asul at pink. Pwede nyo mamanipula o mabago ang kulay niyan. Pwede nyo gawing asul. Ang pink pwede maging asul, asul pwede maging pink sa pamamagitan ng pagmamanipula ng lupa. Pwedeng gawing acidic or alkaline. Ngayon meron din akong canna lilies, tapos yung aming napakagandang mga cornflowers. Okay, yun ang intro ko ngayon. Dadalhin ko kayo dito. Ano na naman yan? 25 bags 25 bags ng garden soil. Hindi the best garden soil para sa akin. Mura siya. Kung bibili kayo sa mga big box stores tulad ng Home Depot ay typically mahal yan, pero sa ngayon $5 ang isang bag. Ito ay 42 liters, 42 liter bag, kaya may kalakihan siya. At sa mga nakaraan kong mga paggamit ito ay successful naman. Syempre inamend ko or dinagdagan ko, binus ko yung soil na yan sa pamamagitan ng pagdagdag ng iba pang organic tulad ng compost, cow manure, leaf mold, even compost tea. May mas mura pa ditong alternatibo. Hindi ako yung typical na bumibili talaga sa Home Depot, sa mga big box stores. Nagkataon lang na may time kasi na, alam nyo dito sa North America, siguro, ganun din siguro sa atin, may mga pagkakataon na kailangan mong gawin yung isang bagay, hindi ka man makatipid, ay yung conveniente ang yung isina aalang-alang. Kaya iyon nangyari, 10 yata lang ang balak naming kunin, naging 25. Mahigit 1 yarda yan yung may pag 1 yard na topsoil or soil. Kukunin nyo dito, may lugar akong tinatawagan, at for 1 yard $200 yon. Tapos i-wave na nila yung delivery kung bibili ka ng dalawa noon, or minsan siyang mo on sale, kasama na doon ng bayaran mo lang yung tax, kaya mahigit 200 kasama yung tax. Yun ang babayaran mo. Sa pagkakataong ito, hindi ko yun ginawa, ito, pero okay na rin. Nasa kalahati na tayo ng summer, nasa kalahati na kami ng summer dito, mga kaibigan ko sa Pilipinas. Kaya ito na yung mga iniisip ng mga tao na imbis na nag-enjoy pa sila sa mga summer o tag-init, nababahala na sila na palamig na o matatapos na yung summer. Hey, enjoy it. Sa akin, kumakausap ko sila at binanggit ko sa iba, enjoy it habang nandito pa. Matagal pa yon, ilang buwan pa rin. Ngayon, anong gagawin ko dyan? May mga itatanim pa ako ngayong kalagitnaan ng summer. Sa iba, they don't wanna call it kalagitnaan ng summer. Let's call it mid-July. Mid-July na ngayon. This is yata ngayon, 17. I think 17 ng Hulyo, July 6, 17. At ngayon ay Wednesday. Ang temperatura namin nga pala ngayon ay nasa lower 20s. Gagamitin ko yan sa pag magtatanim pa ako dito, yung second round ng pagtatanim ng mga hardinero dito ng ibang mga uri pa ng mga gulay. Maaaring maulit yung gulay na tinanim ninyo, maaaring makahabol tulad ng beans, pwede pa yon, at spinach. Itatanim ko ngayon ay patatas. Ihahabol ko ang carrots,
at maybe bush beans, pero definitely mga leafy na na tolerate yung even kalamigan, even negative or frost temperature, tulad ng kale, yung mga leafy, diba? Cabbage, gano'n. Kaya hindi ko alam kung ilan ang itatanim ko, may successful ako, pero may konti din akong eksperimentuhin na ibang mga pananim na typically tinatanim nila during the last frost ng Mayo, ng spring, April, May. Pero titingnan natin, ayoko pa magsalita tungkol sa may tatanim ko at baka there's a good chance hindi maging successful yun, pero I don't wanna think about that. Ito ang gusto ko lang ipakita sa inyo. Isang yarda ay 200 na topsoil or garden soil. Ito naman ay $5 ang isa, pero mahigit mahigit isang yarda to. I would say almost isang yarda at kulang-kulang kalahati pa ng isang yarda. Kaya I think nasa 760 something liters ang isang yarda. Ito ay mahigit 1,000 na litro na. Pero kung kwentahin niyo, mas mura pa rin ang bulkong bibili niyo, hindi yung itong individual. Syempre panalo pa rin ng Home Depot or ang mga big box stores. Mga dalawa nitong bag, ihahalo ko dito sa ginawa ko na cow manure to at compost, homemade compost na ginawa ko. Nakikita nyo pa yung mga puti-puti niya. I think ito yung itlog, shell ng itlog. Kita nyo na mga bags na to na hindi namin ginagamit, mga shopping grocery bags. Gagamitin ko yun as paso. We'll see kung anong mangyayari. Alam ko may nabibili sa online ng mga individual na cloth na bag para sa alternatibo para sa mga paso. Kung pwede rin gawing paso, pero susubukan ko ito. Nasa 5 o 6 ang bags kong ito, at hopefully na mataniman ko ito ng mga patatas or carrots and what not. Ito yung mga natitira kong cow manure. Ito ang isa sa mga korte nila. Marami pa iba silang mga uri. Cattle composted manure with peat moss. I just want straight straight na cow manure, walang peat moss. Pero yan lang ang available nung nandun ako sa nursery garden center. Marami din akong kinuha nito, 10, hindi pa kabilang itong isang bag na to, 10 bag ng sand, kasi sa paligid ko bala kong i-shave off, kunin yung mga iba kong mga paligid ng lupa dito. Clay yun, gusto kong gamutin yun sa pamamagitan ng paghahalo para ma-breakdown siya, para hindi siya manigas or maging maputik or mag-hug ng tubig. Ay ito makakatulong ma-breakdown yung pagiging malagkit niya o pagiging matigas niya na parang semento. Ito ang magtutulong. Tapos sasamahan nyo pa ng peat moss o compost o any organic na materyales, at pwede nyo nang taniman yon. Yun ang experience ko at successful ako doon. Gusto kong i-share yun sa inyo. Sakali mang talagang sadyang mahal ito, makabili man kayo, $5 nga to, oo, dalawang makukuha nyo, pero ilan lang, 2 bag for $10 halimbawa, di ba? Pero ilang paso lang mapupuno nyo, di ba? Kung meron available naman kayo sa paligid ninyo at nagkataon naman na katulad namin na may kaputikan, clay soil kayo, ito ang bilhin nyo. $3 lang itong clay sand. I don't know now, siguro ngayon, hindi ko alam last time kung binito, siguro nasa close to $5 na rin, pero maraming magaling maidudulot nito. Marami kang magagawang
soil, makitreat na clay soil kung ihalo mo ito kumpara sa bibili ka straight up ng ganitong bag. Nasa sa inyo yun kung minsan kung anong pinaprioritize, kung ano yung mas importante sa inyo, di ba? Minsan conveniente, presyo hindi mahalaga, o minsan mahalaga ang presyo at conveniente is sa sakripisyo na lang. Ganun tayo, kung ano man mag-work sa inyo. Kaya yun lang, 11 minutes, ano pa bang pwede kong sabihin sa inyo? Napaka-abala ko sa mga ganito na mga hinahabol niyo yung panahon, kasi kung hindi yung panahon iiwanan kayo, di ba? At yung mga gusto niyo itanim hindi na maaari. Ilan nga sa mga pananim ko nahuli na rin. Kaya isa pa, itong si Impala ni Mrs. T ay kailangan kong ayusin, kasi naratandaan nyo nung ako ay nung nag-video ko dito na tinaw nila, hanggang ngayon hindi ko pa naayos. Alam ko na ang problema, pero sa ibang video ko na lang yung gagawin, at medyo hindi ko lang kung paano ko ibubuoy ng kwentong yon. Marami siyang problema na kaya ko naman na ayusin. Time consuming lang. Radiator, nakita ko na, I think ang isa sa mga problema, kung meron mang iba pa, yung hose ng radiator na to ng coolant na nawalan, di ba? Kaya na to. Tapos yung ang matagal ko ng problema dito, yung muffler, na sabi ko noon sa mga nakaraan kong video na hindi ko na maalala kung kailan, na ipapagawa na namin sa muffler shop. Pero nag-iisip ako baka gawin ko na rin yun for content at hindi na ipapachi-pachi. We'll see. Tapos ito pang ilaw nito ay one time dumating si Mrs. T. Yun na nangyari, nalaman namin na walang ilaw. Nagkataon na nakita ninyo ito, papasokan kasi ng moisture, may katandaan na nitong headlight, ay yung LED niya maliwanag nga, pero dahil ngayong clouded na to ay hindi na epektibo. Kaya ang solusyon, dalawang solusyon dito, pwedeng linisan ninyo ito, shave off yung kanyang bahagi ng pagka-plastic niya sa pamamagitan ng liha at mga chemicals na pampalinis, at balik ulit siya sa dati. Pero titingnan ko kung gaano ka-severe yun, kung gaano ka-severe nga ito, kasi minsan hindi worth it yun. Bumabalik at bumabalik rin yun. Ano man nasabihin nila, nabalik pa rin yun. Kaya minsan mas mabuti kung bilhin nyo na yung buong unit. Kaya pag-iisipan ko, at yun na i-vlog ko sakali man, i-video log ko yun. Hindi talaga ako nagsaseta ng vlog. Siguro dahil sa nung unang panahon, ang seta ko talagang vlog ay weblog. Nung una kasi magsusulat ako online, daw was in late 90s, early 2000. Meron akong forum na gawa nun, at isa sa mga forum title ko ron ay weblog. Tapos nauso nga yung blog sa pagsulat lang, walang video. Naintindihan ko ang takbo ng panahon, mabagal lang ako, vlog na ngayon, many years na, ay intindihan ko, narinig ko na something about me na minsan nahihirapan akong bagitin yun. Siguro isa hindi man nyo mapagtugma, doesn't make sense, pero sa akin parang may pagka nostalgia, feeling nostalgic siguro ako dahil sa yung mga ganun panahon. Okay, hanggang dito na lang at 15 minutes. Kaibigan, nakikita muli tayo. Padayon.